Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong magpasalamat at mag-alay sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Buksan natin ang ating mga isipan, ang ating puso, ang ating buhay, upang lubos nating matanggap ang kanyang pagpapala at awa. Atin ngayong pagsisihan ang ating mga kasalanan. Panginoong Hesus, Ikaw ang sinugong tagapagligtas ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, dulot mo ang awa at pagmamahal ng Ama para sa aming kaligtasan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, lagi mo kaming tinatawag na magbagong buhay at magbalik loob sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nang pasimula ng paghahari sa Huda ni Joaquim na anak ni Josias, tumanggap si Jeremias ng pahayag mula sa Panginoon. Tumayo ka sa bulwagan ng templo at magsalita ka sa mga naninirahan sa lahat ng lungsod sa Huda na naparoon upang sumamba. Huwag kang maglilihim ng anuman, baka sakaling sila'y makinig at tumalikod sa kanilang masamang pamumuhay. Kung magkagayon, pahihinuod ako at hindi ko na itutuloy ang parusang inihahanda ko sa kanila dahil sa masasamang ginagawa nila. Sasabihin mo sa kanila, sinasabi ng Panginoon, kung hindi kayo makikinig sa akin at kung hindi ninyo susundin ang mga utos ko sa inyo at di ninyo pakikinggan ang sinasabi ng propetang sinugo ko sa inyo, ang templong ito'y itutulad ko sa silo at gagamitin ng mga bansa ang pangalan ng lungsod na ito sa panunungayaw. Ang pahayag na ito ni Jeremias ay napakinggan ng mga saserdote, ng mga propeta, at ng lahat ng taong nasa templo ng Panginoon. Pagkatapos niyang magsalita, si Jeremias ay dinakip nila. Dapat kang mamatay. Bakit nagpahayag ka sa pangalan ng Panginoon na matutulad sa silo ang templong ito? Mawawasak ang lungsod at walang matitirang sinuman at siya'y pinaligiran ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Panginoon, iyong dinggin, ako'y iyong ginigiliw. Ang nangamumuhi ng walang dahilan, higit na marami sa buhok kong taglay. Daming sinungaling na nagpaparatang. Ang hangad sa akin, ako ay mapatay. Ang pag-aari kong di naman ninakaw. Nais nilang kunit, dapat daw ibigay. Panginoon, iyong digin, ako'y iyong ginigiliw. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba, kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal na templo, matinding matindi sa kalooban ko, sa akin bumagsak, paghamak sa iyo. Panginoon, iyong dinggin, ako'y iyong ginigiliw. At sa ganang akin, ako'y dadalangin. Sa iyo, O Poon, sana'y iyong dinggin. Sa mga panahon na iyong ibigin, dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Panginoon, iyong dinggin, ako'y iyong ginigiliw. Magsitayo na po ang lahat. Balita sa inyo ngayon, salita ng Panginoon, iral habang panahon. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ng taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay ginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa doon ng maraming kababalaghan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana
ni Jesus Nazareno. Unang Biyernes ng buwan, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kanina po ay may dalawang paring sumama sa akin sa misa galing sa Angono at Cardona upang sunduin ang mga imahe ng ating pong Nazareno na dadalaw sa kanilang parokya. At napansin ko nga po na kahit hindi Enero, buong taon ay walang patid ang mga paanyaya at pakiusap na dumalaw ang Nazareno sa kanilang mga parokya at sambayanan. Yung ating 5 imahe ay lahat lumalabas, puno ang booking nila. No? Tayo na po ang tumatanggi at humingi ng pangunawa sapagkat hindi natin mapagbigyan lahat. No? At ako po ay nagugulat sa mainit na hangarin ng mga tao. Mula Ilocos hanggang Visayas, kung pwede lang sa Mindanao, mahirap lang kasing ibiyahe, ang laki ng Nazareno. Pero natitiyak ko kung magiging madali iyon, kung meron sigurong sasagot nung kanyang barko papunta doon, kahit hanggang Mindanao, pupuntahan ng Nazareno. Ganun na lang kainit ang pagtanggap sa Kanya. At tayo dito ngayon, lalo na ngayon, unang Biyernes, nag-uumapaw ang mga deboto dahil sabik na sabik tayong makita siya. Gustong-gusto natin tanggapin siya sapagkat ang tunay na tumatanggap, ang tunay na nagbubukas ng puso, ang makararanas ng kanyang pagpapala. Amen. Ang naniniwala na maghihimala sa kanila ang pong Jesus Nazareno, itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Ganun tayo. Pero alam niyo po ba na nung nandito sa lupa si Jesus Nazareno, nakakalungkot mang tanggapin, hindi naging ganun kainit, karubdob ang pagtanggap sa Kanya. Tayo nga, nag-aagawan. Gusto natin makasama siya, tanggapin siya. Pero nung bumalik si Jesus sa Nazaret, sa kanyang sariling bayan, hindi naging ganun ang pagtanggap sa Kanya. Nakakalungkot, di po ba? Yung mga sarili niyang kamag-anak, kababayan, kababata, hindi siya tinanggap. Hindi siya kinilala. Halos ipagtabuyan pa siya. Siguro tayo sasabihin natin, kung ako lang nandun, sa bahay ko na lang si Jesus. Dito na siya sa akin mag-almusal, mananghalian, maghapunan. Dito na sa akin siya matul. Kung ayaw nila sa Kanya, ako na lang. Pero nakatitiyak po ba kaya tayo, nung nandun tayo, makikilala natin si Jesus Nazareno? Bakit hindi nila nakilala si Jesus? Sapagkat ibang-iba ang naging panuntunan ng tao. At, ingat tayo, baka yun ang panuntunan natin ngayon. Ano daw yung nangyari? Nung nasa ibang bayan si Jesus Nazareno, gumawa siya ng mga himala. Nagpagaling siya ng mga may sakit. Nagpakain siya sa mga nagugutom. Nagpalakad siya ng mga pilay. Nagpakita ng mga bulag. Nangaral ng maayos. At nung uuwi na siya, at nung nakita na siya ng kanyang mga kababayan, anong sabi ng kanyang mga kababayan? Saan siya kumuha ng karunungang ito? Paano siya nakakagawa ng kababalagan? Nagtaka sila. Sa halip na humanga, nagtaka. At ano pang dugtong nila?
Hindi ba? Hindi ba yan yung karpintero? Anong sukatan nila? Yung gawain ng tao. Tayo ho ba? Paano tayo manukat ng tao? Kaya minsan, pag may nanliligaw sa anak mo, anong tanong mo? Ano ba trabaho niyan? Saan ba nagtatrabaho yan? Magkano ba sweldo niyan? Anong sabi ng mga kababayan? Hindi ba yan yung anak ni Aling Maria? Yung nabuntis bago ikasal? Yung disgrasyada? Ayan, umiral na yung mga marites ng Nazaret. Naalala pa yung nangyari 30 taon na ang nakakalipas. Di ba yun yun? Ano tanong nyo sa ibang tao pag nakita nyo? Anong pamilya galing to? Sang bayan galing yan? Di ho ba ang mga panukat natin, hindi pa rin naiiba? Hindi ba yan yung mga kalaro lang natin noon? Di ba yan yung mga kapatid, pinsan ng mga taong ito? Di ba kapitbahay lang natin yan? Hindi naman yan nakapag-aral sa Jerusalem. Hindi naman may kaya yung pamilyang yan. Saan niya nakuha ang karunungang yan? Ang panuntunang yan, nagpapatuloy hanggang ngayon. Minsan nga, tinitingnan mo yung suot. Ano ba suot nito? Katabi ko. Magara, may tatak, may pangalan. Bigatin siguro ito. Di mo alam. Nabili lang pala sa Divisoria. Peke pala yun. Kala mo lang may tatak. No? Usong-uso yan ngayon. No? Tayo naman, nasisiyahan ka ba sa ganun? Basta, di naman nila alam na fake ito. Bibiling ko yung may tatak para magpa-impress. Kasi, ganun din ba ang panuntunan natin? Mga kapatid, tandaan natin, kaya hindi nakilala si Jesus sa Nazareno dahil sa ganoong mga sukatan. Ganun tumingin ng mundo. At higit sa lahat, bakit hindi siya nakilala? Simple lang po ang dahilan. Inggit. 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 Kaya sa misang ito, hilingin natin, tanggalin ang inggit sa ating puso. May kasabihan tayo, ang inggit, pikit. Tingnan mo yung katabi mo, nakapikit ba? Hindi yan inggit, natutulog lang yan. No? Pero bakit daw nasabing ang inggit pikit? Pikit siya sa kagalingan ng iba. Hindi mo matanggap. Mahusay ang iba. Kaya nga yung mga taga-Nazaret, yun ang problema sa kanila. Inggit sila. Bakit nagkaganyan yung Nazaret, si Jesus na yan? Pareho lang naman natin siya. Hindi nila matanggap, mas magaling si Jesus. Hindi nila matanggap, mas mabuti si Jesus. Inggit, pikit. At pag ang inggit, pikit, ang inggit, masungit. Ayan. Tingnan nyo, no? Magkakadugtong yan eh. Pag ang pikit ka sa kabutihan ng iba, sumusungit ka. Ayun, sinungitan si Jesus sa Nazareno. Kaya pinagtabuyan siya. Kaya hindi siya tinanggap. Kaya tatandaan nyo ngayong araw na ito, ang inggit, pikit. Ang inggit, masungit. Kaya pag pikit, masungit, ang inggit, pangit. O wag nyo na tignan yung katabi nyo, baka mapaaway pa kayo. Pero bakit pumapangit? Hindi lang mukha ang pumapangit. Pangit din ang pananaw sa buhay. Bakit pangit ang pananaw sa buhay ng taong mainggit? Wala ka ng ibang ginawa, kundi tignan ng ginagawa ng iyong kapwa. Ubus ang oras mo. Titignan mo, ayan. May bagong TV, kala mo kung sino. Kung magpahanda, kala mo naman. Siguro inutang naman yan. Pero mo yung oras mo, inuubos mo.
para tignan lang kapwa mo kung anong ginawa niya. At aminin natin, kaya tayo nagngingit-ngit. Ayan, may dagdag pa pala. Ang inggit, nagngingit-ngit. Bakit? Kasi hindi mo magawa yung ginagawa niya. Mamaya, pag may katabi kayo dyan, pag dumaan yung kolekta, naghulog ng 100, sabihin mo, yabang nito. Kaya ka lang naman naging nagalit kasi ikaw, 20 lang bibigay mo, nainggit ka. No? Talo ka. Pero hindi naman ho yun eh. Hindi yun ang sukatan. Hindi yung kinukumpara natin kung anong ginagawa niya at ginagawa mo. Ang tunay na deboto, ang tunay na mananampalataya, ang tinitignan niya, ang ginagawa ng Diyos. Gusto niyong tanggalin ang inggit? Huwag niyong pagukulan ng ginagawa ng iba. Ang pagukulan natin, ang ginagawa ng Diyos at ang magagawa ng Diyos. Yun yung malaking pagkakamali ng mga taga-Nazaret. Hindi si Jesus ang kanilang hindi matanggap. Ang talagang hindi nila matanggap ang nagawa ng Diyos. Na kaya palang gawin ng Diyos yung katulad nila maging matalino. Yung katulad nila pwede palang maging magaling. Yung katulad nila pwede palang gumawa ng mga kababalaghan. Sapagkat sa bandang huli, ito ay tungkol sa magagawa ng Diyos. Kaya mga kapatid, kanina, pinataas ko ang kamay niyo at pinalakpak kayo kasi pinaniniwalaan higit sa lahat natin ang magagawa ni Jesus Nazareno sa atin. Kung tunay kang deboto, hindi ka mawawalan ng pag-asa. May magagawa ang Diyos kahit sa mga ordinaryong bagay sa buhay. May magagawa ang Diyos sa mga tao sa buhay natin. May magagawa ang Diyos kahit sa mga pagsubok at kakulungan natin sa buhay. Kung maniniwala lang tayo sa magagawa niya. Kaya napansin nyo sa Ebanghelyo, umalis si Jesus, hindi nakagawa ng mga kababalaghan. Bakit? Dahil hindi sila naniniwala na may magagawa ang Diyos. Kaya ngayong araw na ito, ngayong unang Biyernes ng buwan, ang gustong sabihin sa atin ni Jesus Nazareno, may magagawa ang Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, may magagawa ang Diyos sa'yo. Sa kabila naman sabihin mo, kaya manalig ka sa Diyos. Mga kapatid, yan ang tunay na deboto. Kaya tayo naririto ngayon, hindi tayo nawawala ng pag-asa. Hindi tayo sumusuko. Hindi mo sinusukuan ng asawa mo. May magagawa pa ang Diyos sa asawa mo. May magagawa pa ang Diyos sa anak mo. May magagawa pa ang Diyos sa kabuhayan mo. May magagawa pa ang Diyos sa buhay mo kahit marami kang pagkakamali at kakulangan sa buhay. Kahit parang dapang-dapa ka na ngayon at gusto mo nang tapusin ang lahat. Kaya ka pinagsimba. Gustong sabihin sa iyo ni Jesus Nazareno, may magagawa pa ako. Manalig ka lang sa akin. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito na naman po kami, iyong mga alagad, iyong mga deboto, sapagkat higit sa lahat, naniniwala kami, may magagawa po kayo. Walang imposible sa inyong awa at kabutihan. Patawad po kung nabubulagan kami minsan ng panuntunan ng mundo. Nanguhusga kami. Pinagsasaran namin ng puso ang aming kapwa. Patawad po kung minsan nagdududa kami sa inyong kapangyarihan at magagawa. Mahal na pong Jesus Nazareno, tulungan at turuan niyo po kaming magtiwala higit sa lahat sa inyong magagawa. Tanggalin niyo po yung inggit sa aming mga puso.
sapagkat ito ang sumisira sa aming buhay, sa aming samahan. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglayang matibay na pananampalataya sa kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating tugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang kurunang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ng kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang naririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa,
ni Jose naming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong galang tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, Sambahin ang ngalan, mapasa amin ang kaharian. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po tayong lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo.
Manalangin tayo. Panginoong Kristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo ng mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, yung mga nagdadala po ng ayuda, bigas, delata. Ang simbahan po ng Quiapo ay isa sa unang mga tumutugon kapag may sunog, may kalamidad. At tayo po ngayon ay partner ng Caritas Manila at nagambag po tayo dahil na rin po sa tulong ninyo, sa ibinibigay ninyo tuwing unang Biyernes ng 1 milyong piso para tulungan ang mga nasalanta nitong nakalipas na baha. At nakakalungkot po na nasunog po ang ilang bahagi ng seminaryo ng Nazareno sa Borongan. Ito lang ang seminaryong nakapangalan sa ating pong Nazareno. At agad po tayo ngayon magpapadala ng 500,000 pangunang tulong. At kung may mga deboto, lalo na po yung mga taga-Samar, tulungan natin maitayo uli yung kapilya at ilang bahagi ng seminaryo ni Jesus Nazareno sa Borongan, Samar na nasunog. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang taong inggit, pikit sa himala ng Diyos. Ang tunay na deboto, bukas ang puso sa magagawa ng Diyos sa ating buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.